Alam mo bang pwede ka nang magpa-apostil ng PSA online nang hindi na pumupunta sa DFA? Ganito lang kadali ang proseso. Sa videong ito, ituturo ko kung paano magpa-apostil ng PSA document online gamit ang DFA website, step by step at madaling sundan. Pumunta tayo sa Google Chrome, pagkatapos ay i-search ang apostil.gov.ph. Kapag may nag-pop up sa homepage, i-close lamang ito. Pagkatapos mag-scroll pababa at i-click ang register here for no appointment. Bago ang lahat ng yan, paki-like at subscribe muna para updated ka sa next video tutorial. Mag-login sa inyong account. Kung wala pa kayong account, gumawa muna bago magpatuloy. I-click ang Start Application. Pagkatapos, i-check ang checkbox kung sumasang-ayon kayo sa Data Privacy Statement. Kung PSA document ang ipapa-apostil mo, i-click ang PSA Documents. Pagkatapos, piliin ang I wish to get a new PSA certificate with apostille. Pagkatapos ay i-click ang Proceed. Mag-scroll pababa at basahin muna ang mga paalala. Kapag nabasa na, i-click ang Order Now. Piliin ang PSA certificate na gusto mong ipa-apostil. Sa ibaba naman, piliin ang destination country kung saan mo gagamitin ang apostille. Mahalagang paalala. Kung ang destination country mo ay member ng Apostille Convention, soft copy e-apostille ang matatanggap mo. Ipapadala ito ng DFA sa iyong email address. Halimbawa, Poland. Sa tutorial na ito, Poland ang gagamitin nating halimbawa dahil kabilang ito sa Apostille Convention. Ang babayaran ay PSA certificate fee ay 300 pesos at sa DFA processing fee naman ay 200 pesos. Kabuuang babayaran, 500 pesos. Kung gusto mong may kasamang PSA certificate at ipadala rin sa iyo ito, i-check ang I wish to have my PSA document delivered to me. May karagdagang bayad ito para sa delivery fee. Ang magiging total ay 850 pesos. Kasama na rito ang DFA e-apostille na ipapadala sa email at original PSA certificate na i-deliver sa iyong address. Paalala lamang, PSA certificate lamang ang ipapadala sa iyong address, hindi hard copy ng apostille. Kung ang destination country mo naman ay hindi kabilang sa Apostille Convention, hard copy apostille o Certificate of Authentication ang ibibigay at ito ay i-deliver sa address na ilalagay mo. Halimbawa, United Arab Emirates o UAE. Ang babayaran ay PSA Certificate fee 300 pesos, DFA Apostille fee 200 pesos at delivery fee naman 350 pesos. Kabuuang babayaran 850 pesos. Sa tutorial natin, Poland pa rin ang gagamitin nating halimbawa. Kapag malinaw na ang lahat, mag-scroll pababa. Basahin muna ang official warning. Pagkatapos, i-check ang dalawang checkbox kung sumasang-ayon kayo sa terms and conditions at privacy policy, saka i-click ang continue. Sa bahaging ito, piliin kung para kanino ang dokumentong ipapa-apostil. Mga pagpipilian, myself, relative family, representative at special cases. Sa tutorial natin, pipiliin natin ang myself. Pagkatapos ay i-click ang continue. Mag-scroll pababa at punan ng hinihinging impormasyon. Ilagay ang buong pangalan, birth details, father's information, at mother's information. Pagkatapos ay i-click ang continue. Reviewin ang lahat ng detalye. Kung tama ang lahat, i-click muli ang continue. Automatic na lalabas ang impormasyon ng requester o document owner. I-double check kung tama ang lahat. Pagkatapos, ilagay ang active mobile number at active email address. Dito ipapadala ng DFA ang iyong e-apostille. Sa purpose, piliin lamang kung saan mo gagamitin ang apostille. Pagkatapos ay i-click ang continue. Mag-scroll pababa. Reviewin muli ang lahat ng detalye. Kapag tama ang lahat, i-click ang continue. Optional lamang ang pag-upload ng LCR birth certification. Kung mayroon ka nito, maaari mo itong i-upload para mas mapabilis ang verification ng iyong application. Kapag tapos na, i-click ang continue. Piliin ang valid ID na mayroon ka. Pagkatapos ay i-click ang proceed. Reviewin ang personal information. Siguraduhin tugma ito sa iyong valid ID. Mag-scroll pababa at i-click ang start liveness check. Kapag humingi ng camera permission, piliin ang allow this time. Bago magsimula, siguraduhin nakaklik ang start video check. Sundin lamang ang mga instruction na lalabas sa screen hanggang makumpleto ang verification. Hintayin lamang matapos ang loading. Pagkatapos, mag-scroll pababa at i-upload o kunan ng malinaw na larawan ang napili mong valid ID. Kung humingi ulit ng camera permission, piliin muli ang allow this time. Kapag malinaw na ang kuha, i-click ang check icon. Hintayin matapos ang loading. Pagkatapos ay i-click ang submit.
Kapag successful na ang verification, i-click ang Continue to Payment. Makikita sa screen ang kabuong halaga na babayaran. I-click ang Pay using link Biz Portal. Mag-scroll pababa. Sa payment method, piliin ang gusto mong paraan ng pagbabayad. Sa tutorial na ito, piliin natin ang cash payment and GCash. Ilagay ang CAPTCHA. I-check ang checkbox kung sumasang-ayon kayo sa terms and conditions. Pagkatapos ay i-click ang Continue. I-click ang OK. Kung GCash ang gagamitin mo, piliin lamang ang GCash. I-check ang dalawang checkbox. Pagkatapos ay i-click ang Proceed. I-click muli ang OK. Bayaran ang transaction gamit ang GCash QR code. Kapag successful na ang payment, tingnan ang iyong email. Makakatanggap ka ng acknowledgement receipt at PSA order number. Ngayon, kailangan nating i-check kung na-receive na ng PSA ang iyong payment. Pumunta sa Google Chrome at i-search ang PSA Helpline Tracker. I-click ang unang website na lalabas. Ilagay ang iyong reference number. Pagkatapos ay i-check ang status. Kapag lumabas ang status na your order is already scanned and transmitted, ibig sabihin successful na ang iyong payment at naipasa na ang order sa PSA. Pagkatapos nito, maghintay na lamang ng 3 araw para sa working day at ipapadala ito ng DFA ang iyong e-apostille sa iyong registered email. 3 days later. Kapag natanggap mo na ang email mula sa DFA, i-download ang attachment. Pagkatapos, buksan ang file. Makikita mo ang e-apostille cover sheet na may QR code, e-apostille certificate na may QR code, at PSA e-certificate. At ganoon lang kadali ang pagpa-apostil ng PSA online gamit ang DFA website. Kung mayroon ka pang mga tanong, i-comment mo lang sa ibaba at susubukan kong sagutin ang mga ito. Kung nakatulong at nalinawan ka sa videong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, i-click ang notification bell at i-share para mas marami pang matulungan. Maraming salamat sa panonood.